Si Bea, anak na nagre-rebelde dahil pinagbabawalan ng ina na makipag-boyfriend. Sa ngayon po, di po kami okay ng nanay Carmen ko. At po nang gusto ko, nasusunod ko. Yosi dito, inom dito, gala dito, pakikipag-away po dito, ganun po. Kaya po nagagalit po siya sa akin. Lumatambay po ako, pupunta po ako sa iba't ibang lugar. Kung saan po ako may barkada, doon po ako, kalan dito. Barkada dito, tambay dito, kung saan-saan po, nakikipag-inuman po. Si Carmen, ina na tinitiis ang pambabastos ng sariling anak dahil wala naman daw itong nakagisnang ama. Ang sinusumbat sa akin ng anak kong si Bea, dahil wala po daw siyang nagisnang ama, hindi ko po raw daw siya naalagaan simula nung ako'y nagtrabaho. Halos wala na po akong time sa kanya, dahil ako po'y nagtrabaho sa Pasig bilang mananahe, 3 days bago ako makauwi. Kahit mahirap, itinaguyod ni Nanay Carmen ang nag-iisang anak. Lagi ko po siyang binabantayan, tapos halos ayaw ko siyang padapuan ng lamok. Ayaw ko siyang umiiyak, lagi ko po siyang karga, hindi ko siya binibitawan. Pero sa kabila nito, puro sama lang ng loob ang isinukli sa kanya ng unikaihan niyang si Bea. Tinatanong po niya po sa akin kung sino ang kanyang ama. Ang sabi ko po sa kanya, hindi mo na dapat malaman kung sino ang iyong ama. Kaya po, sinasabihan niya po ako na wala po akong kwentang ina. Bakit ayaw ko daw sabihin sa kanya kung sino ang kanyang ama. Kaya po malalim ang galit ko po sa aking nanay kasi po nagtatanong po ako sa kanya kung sino ang aking tatay. Kailangan ko po malaman yun kasi po malaki na po ko. Mga kaibigan ko po may tatay, ako po wala. Kung kailangan ko po buong pamilya, kailangan ko po yung pagmamahal ng nanay at tatay. Pero may hangganan ang pagpapakamartir ni Nanay Carmen sa pagre-rebelde ni Bea. Nalaman ko po yun na nung nalaman ko po na hindi na siya pumapasok sa school at kasama yung boyfriend niya na si Daniel, yun po, hindi ko po sukat akalain na napagbuhatan ko po siya ng kamay. Kinausap ko po siya nung sabi ko sa kanya, pinagsabihan ko po siya, hindi, sinagot niya po ako kaya po nasampal ko po siya. Sinabihan niya po kasi ako na wala kang pakialam. Hindi ko po na pagbuhatan siya ng kamay. Dahil po sa sobrang sama ng loob ko, nasagot ko po siya. At dahil sa nasagot ko po siya ng kung ano-ano, nabastas ko po siya, nagawa niya po akong sampalin. Sobra po ako nasaktan nun, di lang physically, emotionally din po. Kasi po, di niya na nga po napaparamdam sa akin yung pagmamahal niya, nagawa niya pa po akong saktan. Isa lang naman po ang gusto ko yung pagmamahal niya Makasama ko po siya, sabihin niya sa akin kung nasa yung tatay ko, buhay man o patay, kailangan ko po ng magulang na magagabay at magmamahal sa akin. Ayun lang naman po yung hinihingi ko pagmamahal niya po. Naglayas po ako sa amin, yung dumating po sa point na nasaktan po ako ng nanay ko at hindi po kami nagkasunduan. Kaya yung paglayas ko po, pumunta po ako sa kaibigan ko, doon po ako nakitira para po mapatunayan sa sarili ko at lalo na sa nanay ko na kahit wala po siya, kaya ko. Kasi yun nandyan nga po siya, hindi niya po napapakita sa akin mahal niya ako, naalagaan niya ako. Kaya umalis po ako. Mas gugustuhin ko pong umalis ako. Wala pa akong problema, wala pa po kami pagtatalo. Kaysa nandun nga po ako sa puder niya, hindi ko naman po siya nakakasama. Lagi pa po kami nag-aaway. Parang wala rin po.